Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend and help my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Yes, God, help me find a way to bring me back to you. Come on, church, let's worship our God, Lord. You're all I want. Shout it out, Lord, to you, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, your need, our need. You're all I want. You're all I want. Thank you, Jesus. Series po ito sa aklat ng Josue. At ngayon po ay pinaka-tema natin, pinaka-mensahe natin ay meron pong pamagat na Next Man Up. No, yung tuwirang salita, yung pagpapalit po mula kay Moses at kay Joshua na pumalit sa kanya. Pero ang sabi nga po natin diyan ay yung be strong and courageous. Kasi po, yun ang kilalang-kilala sa aklat na ito. Yung pahayag ng Diyos kay Joshua, yung katotohanan po yun. At maya-maya ay makikita po natin malinaw yung konteksto ng pagkabanggit ng Panginoon sa kanya nito. Be strong and courageous. Mga kapatid, ano po yung kabaliktaran ng strong? Weak, mahina, malata, malemya. Ano po yung kabaliktaran naman ng courageous? Duwag, no? Diretsang salita, ayaw ng ating Diyos na ikaw at ako ay maging mahina at duwag. Kaya ito po'y akma na parang panibukas na mensahe sa ating tema for the whole year 2025, equipping. Equipping. At marami po tayong mga ginugustong pag-aralan para po mahanda tayong mabuti matapos natin talakayin yung 2024 na holiness, kabanalan. Kabanalan ng ating Diyos. At sabi po, doon sa 1 Peter at Leviticus ay nasabi po, kung paanong ang Diyos natin ay banal. Hinihingi niya sa bawat isang kanyang mga anak maging banal. At nung nakaraang linggo ay bahagi po ng ating mensahe na sinabi natin tuwiran, ang pagiging banal, pautos na binanggit sa kasulatan. So, utos po ito. At sinabi natin, sa mga naunang mga learnings natin from the pulpit of the Lord, ay sinasabi natin,
Pagka po utos, walang gagawin kundi, yan, huwag matigas ang ulo. Yan. So with that, mga kapatid, ay bubungaran po natin ang talakayan sa pulpito ng Diyos sa taong ito ng serye ng mensahe mula sa aklat ng Joshua. From the story of this man of God, we will discover how to build the future God's way, to confront our fears and replace it with unshakable faith in our God. Ang panibukas po ng kwento sa buhay ni Josue, parang lalabas dito sa ating pag-aaralan, parang hindi po pangkaraniwan yung panibukas. Isang nakalulungkot, isang masamang balita. Tingnan niyo po, verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord. Mantakin niyo yun. Bubuksan ang kwento sa laysay at matitindi pong mga bagay ang pwede nating makita, mapatunayan at matutuhan mula roon, maraming mga bagay. Ang panibukas pa lang, masamang balita. Moses is dead. At siya po, si Joshua, ang inatasan ng Lord na papalit sa panguna sa bayang pinili ng Diyos, ang Israel. Ano na? Paano na? Patay na si Moses. Yung pong ganong kalalagayan. At dito po sa aklat ni Joshua, titled after his name, simple lang po ang pagpapakilala sa kanya ng mga talata. At least sa ating pagbabatayan. Sabi po rito sa bungad ng mga talata, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid. Ganun lang kasimple. Si Josue, anak ni Nun, at alalay, super alalay ni Moses. Bago po natin pagnasaan na ika ngay makilala ka ng lipunan, matanyag ka o kung ano paman, alahanin po natin, nagsisimula lahat yan doon sa kababaan. And let God Himself, ika nga po, siyang mag-promote sa atin. Dahil lang naman promotion natin, sa anumang konteksto ng ating buhay, ay kakabit po lamang doon sa posisyon ng ating Diyos na kinikilala. Halimbawa, sabi Joshua, son of Nun. At si Nun, sa ibang mga bahagi ng kasulatan, pinakikilala po mula ito sa tribo ng Ephraimites. Pagkatapos, Joshua. Yung meaning po ng pangalang Joshua sa Hebrew language, nangangahulugan po, Jehovah saves. Joshua, Jehovah saves. At agaran, maalala natin kagad, magkikislap yan sa ating isip, Jehovah saves. Aba, ang Joshua ay katumbas po ng Jesus dun sa bagong tipan, referring to Jesus, the sent one from our God. At ang meaning ng Jesus, the Lord saves. Matthew 1:21. You'll call Him Jesus because He will save His people from their sins. Interesting, huh? Tapos sabi, Moses' aid. Number 1, assistant. Super alalay. Sidekick. At kung ano pang tatawag natin sa panahong ito, no? Medyo kailangan po parang minsan hindi na tayo maintindihan sa lalim ng ating mga Tagalog. Kaya kung magkaminsan ay lagi ako nagtatanong, di pala kung magkaminsan lang. Lagi kong nagtatanong, sino ang mag-adjust kanino? Sa mga simple lang na mga pagpanalita, medyo gagabayan po tayo doon sa tanong na yun. Sino ang mag-adjust kanino? Yung pagkakasulat daw po, yung panahon ng pagkasulat itong aklat ni Joshua ay
Lahanin po natin, mga kapatid, nakapangalan sa kanya ito. And ang idea po, maaaring nasa edad na 65 itong si Josue. 65 years old. Naalala niyo yung bahagi ng kwento na nagpadala ng espiya, 12 tigisang representante doon sa mga tribo. At kasama po si Caleb at saka si Joshua. Sila lang po naging iba ang ulat nung sila'y bumalik na. Ang 10, naku, sabi niya, wala, huwag na tayong tumuloy dyan. Malahigante yung mga tao roon. Tapos sabi ay, hindi natin kaya. Pero sabi nitong dalawa, hindi, binibigay sa atin ni Lord yan, sugod tayo. So yung mula po sa panahon yun, at doon sa Joshua 14 ay mabibigyan pansin naman yung Caleb na kasama niya, nung isulat daw po ito, maaaring nasa edad ng 65 itong si Joshua. Pero ito pa po ang isang dagdag na impormasyon sa kanya. At ito po ay humihigit sa iba pang sa mga nauna pang pagpapakilala sa kanya. Siya po, mga kapatid, ay isang sundalo. General ng Army of Israel. And as such, gentlemen and ladies, Joshua knew how to lead, how to fight, and how to win. Alam na alam ni Josue yun. Kasi po, siya yung sa tuwirang labanan, sa battlefield talaga, nandun siya. Mga minamahal, ang pagwawagi po sa gyera o digmaan ay sa pagdodrawing ng mapa ng labanan. Kasama ang nakatataas ng ranggo, mga tacticians mula sa bilang ng mga hukbo. Inaalam po nila kung sapat yung kanilang militar, mga mas malalakas ba ang mga armas laban sa kalaban, o yung lakas o kahinaan ng kalaban. Inaalam po nila, pinag-aaralan nila, even the geography ng totohanang engkwentro at iba't iba pa. Nasa isang lamesa po yan. At dinodrawing po nila, mapping. At gusto nating paniwalaan, ginawa po ni Josue yan. Sa marami ng pagkakataon, and you know what? Wala daw pong labanan si Josue na hindi niya pinagwagian. Napakainam pong encouragement sa ating pagharap nitong 2025. Wala tayong alam sa ating harapin. Hindi naman tayo manghuhula. Hindi naman tayo parang super wise na tao na tingnan mo lang yung mukha niya, nababasa mo na kung ano magiging bukas niya. Tulad ngayon, nakatingin po ako sa inyo. Alam ko na mayroong di nakatingin sa akin. Alam ko mayroong napipikit habang ako'y nagsasalita. At alam ko rin, nahawak niyo ang inyong mga cellphones, hindi ko alam kung naglalaro ka o nakasabay ka sa aking mga talatang binabasa. Alam ko po yun. Pero hindi ko alam. Pagkatapos nito ay uuwi na tayo. Hindi ko alam kung diretso ka sa bahay o gagala mo na bago mo. Alam ko yan. Joke lang po. And so, mga kapatid, interesting ang ating panibukas na pag-aaral. Yung pong karanasang iyon, magbubunsod sa atin. Lalo nating gugustuhin kilalanin ang Diyos sa likod ng buhay ng mamang ito. Hindi po yung mama, hindi yung tao mismo, kundi yung Diyos niya sa likod ng mga karanasan niya. Hindi man po siya kasing sikat o tanyag ni Moises. Pero di po siya mapipintasan sa paglilingkod kay Lord. Kapareho din naman ni Moises naging tapat o kaya po ay talagang sunod lamang sa ating Panginoon. Napagwagian po niya ang mga aktual na digmaan na hindi naharap ni Moises. Narito po ang simpleng outline ng aklat nating binabasa, pinag-aaralan bilang gabay sa pagbabasa and therefore aplikasyon. Chapters 1 to 12, pwede pong sabihin natin
ang nilalahad po niyan, taking the land, pagangkin ng lupain, yung promised land. So, ang inihingi po sa bayang Israel, fight, laban. Kaya hindi pwede yung mahina, lelemya-lemya, takot. Kasi po, labanan. Tapos 13 to 22, settling the land. Yung titira ka na doon, lalagak ka na doon. Kaya ang hamon sa kanyang bayan, sabi po ay move in, lusob, pasok, laban. And then, chapters 23 and 24 of the book of Joshua ay pwede pong tingnan, retaining the land. Hindi yung nakubkob mo na nagwagi ka na pwede mo nang angkinin, pero iniwan mo rin. Naalala ko dito yung ating mga informal settlers. Dadalhin po sa mga inihanda ng gobyerno, ng mga housing, etc., etc., nalalayuan, walang pagkakakitaan. Balik naman dito. Pagbibili po nila, papaupa sa iba yung dapat ay kanila. Retaining the land. So, be faithful and fruitful. Maging matapat at mabunga. Kung titingnan po natin, gayon din naman po. No? Tulad ng ating titingnan, paano natin haharapin ang bagong taon na nakabungad na sa atin? Maaring ang ika nga po ay tingin mo sa kalagayan mo, tila walang pag-ahon mula sa kinaharap ng nagdaang taon. O kaya na may malemeng sagot sa tanong, mangungumusta sa atin, ano ang inaasahan mo nitong 2025? Heto, gaya pa rin ng dati. Pareho lang. Hindi bagay na sagot ng isang Kristiyano ang ganong linya. O di kaya naman, you want to be ready, equipped to seize the year, months, weeks, and days for our God. So, I urge you, gentlemen, ladies, hear God's message. O balik tayo sa verse 1, ang panibukas. After the death of Moses, the servant of the Lord. Napakasamang balita. Malungkot. Patay na si Moises. Wala na siya. Ano na? Paano na? Si Moises na kumumpronta kay Faraon in Exodus chapter 8 onwards. Si Moises na sa pamagitan niya pinadalhan ng Lord ng samot-saring salot ang Egypt para lang palayain ng kanyang bayan. Si Moises na naghawi ng dagat na pula para makatawid at makalaya ng lubusan sa pagkaalipin ang bayang Israel, Exodus 13 and 14. Si Moises na kinatagpo ni Lord sa bundok ng Sinai at ibinigay ang inukit sa bato na 10 utos ng ating Diyos na nagsilbing pinaka-constitution ng tatayong bayang Israel. Exodus 19 and 20. Si Moises na nanguna sa paglalakbay sa ilang in all of 40 years, Numbers chapter 9 onwards. Patay na si Moises. Anong gagawin natin? Patay na si Moises. Sino ang maglilid sa atin? Patay na si Moises. Balik na lang kaya tayo sa Egypt. Note, gentlemen and ladies, it's a reality of the fact God's workers die, but God's work goes on. Huwag pong mawawala yun sa ating kalooban. God's workers die, but God's work goes on. Yung po'y sinabi ni Ray Pritchard sa kanyang aklat, next man up. Opo, wala na si Moises, pero nariyan na si Josue.
inihanda na-equip na. Verses 1 and 2. Sinabi ng Diyos kay Joshua, at bahagi po ng 2, yung 2 ang aking babasahin, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. Isang fulfillment ng long time ago na ipinangako ng Diyos at hindi po nagbago. Ito na po ang panahon, ang pagkakataon na bibigyang katuparan ng Diyos ang kanyang sinabi. And note again, nothing that matters has changed. Basta anumang mahalaga, hindi po yan nagbabago. Magbago na ang lahat. Ngunit, ang ating tinitingnan na napakahalaga, hindi po yan nababago. At ang Diyos po natin ay nariyan. Di po nagbabago. Magbago man ang lahat. Mapalitan na ang lahat. Nariyan pa rin po siya. Ang Diyos na yan ay siyang Diyos ni Moises. At ang Diyos ni Moises ay siyang Diyos ni Joshua. At ang Diyos ni Moises at ni Joshua ay siyang Diyos din natin hanggang ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Paulit-ulit ko nga pong nasasabi, batay sa salita ng Diyos, at naranasan naman natin. Ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. Hindi po pabago-bago. Hindi rin po naapektuhan basta ng anumang pagbabago. Magsilbi nawa itong reminder and rebuke sa atin. Minsan pagka meron tayong pinagdadaanan, ika nga sa ating buhay, nagkakaroon ng parang pagtatanong sa ating isip, nasaan na ang Diyos? Ano na ang ginagawa niya? Tila nakakalimutan na niya ako. So, halimbawa sa ating mga kapwa magulang, na nawawalan ng sapat na yung pagkukuhanan po ng biyaya na ikabubuhay sa araw-araw ng pamilya. Sasabihin po ng salita ng Diyos sa atin, katiwa-tiwala pa rin po ang ating Diyos. Huwag maging aligaga sa kayod dito, kayod doon. Tuloy nakakaligtaan ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. O kung magkaminsan, na ipagpapalit na natin yung ating pinagkakakitaan sa posisyon ng Diyos sa ating mga kalooban. Sa mga kabataan po natin, madaling bumigay, mapadaig sa mga hamon ng buhay, trials and temptations, madaling panghinaan ng loob, at merong sariling mundong ginagalawan. Ang isang pinag-ugatan po ng di pagkakaunawaan sa loob ng tahanan sa ating panahon ito ay hindi po magkaintindihan yung magulang at anak. Merong ibang kaisipan o hubog ng isip ang kabataan na hindi po saklaw ng magulang at hindi po sila nagkakaroon ng komunikasyon. Therefore, ika nga po nabe-break yung relationship established. Mga kapatid, buhay ang ating Diyos. Maalam sa lahat at alam niya ang mabuti para sa kanyang minamahal at patuloy na nagmamalasakit. Magpalit man tayo ng mga leader, lalo na itong palapit na eleksyon na ngayon pa lang po nangangampanya na ang marami sa ating mga kandidato at pinaiikot po nila tayo sa kaisipan tungkol sa ating batas. Sila mismo sumisira ng dapat ay taggagawa ng batas. Magpalit man tayo ng mga leader, katulad sa nangyari sa Amerika, sa France, sa South Korea, at iba pang mga bansa. Mapabuti man o mapasama ang ating kalagayan dahil sa mga leaders natin binoboto. Ang Diyos mo at Diyos ko ay nariyan pa rin. Mari pa rin po siyang pagtiwalaan. Maalam sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Sa huli, ang kagustuhan pa rin po niya ang makapangyayari at wala pong makapipigil niyon.
tutulungan po tayo nitong pag-aaral natin ng paggawa ng ilang hakbangin na para po maranasan natin yung gusto ni Lord, mga magagandang prinsipyo at gabay sa buhay. Una po, balikan natin ang verse 2. Ang sabi po ng verse 2, Moses was, my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Bungad po ng verse 2, ang sabi niya, let go of the past. Patay na si Moses. Wala ka nang magagawa doon. Tapos na ang kanyang bahagi. Nagampanan na niyang mabuti ang kanyang papel at dinala na siya ng Panginoon sa kanyang piling. Kung susurihin po natin mabuti, normally, ang dating natin dito, parang, yun nga, simula pa lang, masamang balita na, wala na si Moses. Pero kung tutusin po, hindi eh. Anong masama doon na namatay na si Moses? Mga kapatid, nakahanda na po yung papalit sa kanya eh. Nando na po si Joshua. Inihanda na ng Panginoon. Dahil, ang katotohanan po, good things can happen even in bad situations. Bakit? Because God is there. God is there. Nagawa na po ni Moses ang kanyang papel. Natapos na yon. Kaya pinauwi na siya ni Lord. After all, wag po kayong magtaka dito, mga kapatid. Wala pong nabubuhay ng walang katapusan dito sa lupa. Gusto ko mang umabot pa ako ng 150 taon. Baka, hindi na po maaari. Hindi na po maaari. Pero yung sinabi natin, panahong isulat ito, ni Moises, yung aklat ni Joshua, 65 years old. Ang edad pong yan, akma sa ating mga seniors. At kung magkaminsan, kasama na po ako dito. Feeling natin, wala na tayong silbi. Feeling natin, dati kong nagagawa, hindi ko na magawa. Pero mga kapatid, dito, Joshua, 65 years old, senior, sa konteksto natin. May bahagi pa rin po ang seniors sa gawain ng Diyos. Huwag po tayong magkakala na pagtungtong natin ng seniors, wala na. Retired na tayo. Hindi po. Tulad ni Joshua, tulad ni Caleb. Let go of the past. Yung dapat nating sabihin, ganito, kagaya nung panahon ni Joshua. I cannot go back. I cannot stay. And I must go forward. Yung po dapat ang bukang bibig natin. Yung po dapat. Sasabihin natin, I cannot go back. Hindi ako bagay na bumalik pa. Hindi naman ako bagay na manatili lang dito sa aking kalagayan. At dapat, go forward ako. Marami tayong iiwanan ng 2024. At sana po, kaya hindi natin alam ng ganong katindi yung ating haharapin, just the same. We cannot stay where we are and we must go forward. Equipped by God Himself. Hindi po tayo babalik sa nakaraan para ba ikangay buhayin natin yung magagandang mga pangyayari sa nakaraan o kaya naman gusto nating ituwid yung mga nagawang kamalian natin noong 2024. Hindi na po natin magagawa yon. Let us be realistic, gentlemen and ladies. Ang kahapon ay kahapon na. Hindi natin mababalik ngayon. Alipin pa rin ba tayo ng bisyo? Gusto natin na maayos sana para balik tayo doon sa 2024? Hindi na po. Ang dapat natin gawin, pagkakataon, gaya ng pastoral prayer kanina, talagang ika nga po'y iwanan na, bitiwan na, kalimutan na ang mga nagpaalipin sa atin mga kasalanan sa nakaraan. At hingin natin tawad at magsimula pa tayong kumapit kay Lord dire-diretso.
Alalahanin po natin, mga kapatid. Ang buhay daw po natin ay parang ilog na walang tigil sa pag-agos. Ang buhay ay parang ilog na walang tigil sa pag-agos. Tuloy lang ang buhay. Kahit di natin lubos na, hindi tayo lubos na masaya sa ating kalagayan, kahit tila walang pag-ahon pa sa kinasadlakan. Pero ulit at ulit sinasabi natin, mayroon pa rin pong bukas. Mayroon po tayong dapat na harapin kasi God is there. Ikalawa, maganda po tayo sa pagsulong. Get ready to move forward. Ang sabi po rito ng verse 2, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Get ready. Yung pong malakas, maliksi din po yan. Maliksi. Ibig sabihin, handa po yung gumalaw, kumilos. Yung mahina, at kahit napipilitin niya, halimbawa, kasi tabi po sa halimbawa, minsan, naranasan ko po yun. Pag matagal akong nakaupo, hirap akong tumayo agad. Pag matagal naman akong nakatayo, hirap na rin akong maupo. Ang hirapan na. Pero pagka equip ka kay Lord, andyan po yan, mga kapatid. You be ready to move forward. Get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, sabi ng Panginoon kay Joshua. Now, sinasabi po ng mga talata, hindi po lamang kaprasong lote na sinasabi natin, parang biruan natin, yung lupa sa paso. Hindi po lang kaprasong lote ang pinangakong bibigay ng Lord sa kanila. Sabi ng verse 3, I will give you every place where you set your foot. Yung hanggang sa matatapakan mo, sa paglalakbay nyo sa ilang na yan, bibigay ko yan. Yan ang aking pinangako. Hindi po madali hindi po simple yung pinangako ng Panginoon. Malawak, malaki, at iba pang mga paglalarawan, mayaman po yung lugar na yan, yung pong pinangako ng Panginoon. At sa ating konteksto ngayon, sa ating panahon, gusto kong paniwalaan, pagka sumusubaybay tayo sa mga pangyayari sa Middle East, gera sa Israel, etc., kasakop pa rin po hanggang ngayon sa conflict sa Middle East, yung teritoryo ng ikangay pinangakong lupain para sa kanyang bayang Israel. Yung pong hangganan, nandyan po, yung sa mga verse 4, your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. Ngayon, ito po. Kung hindi po nila nasakop ang kabuuan, and history, both biblical and world history tell us, hindi po talaga nila nasakop yung kabuuan. Nagsasabi po ng kasulatan. Kung hindi po nila nasakop ang kabuuan ng pinangako sa kanila, hindi na po kasalanan ng Diyos. Hindi na po kasalanan ng Diyos. Equally, sa ating karanasan, kung meron tayong kine-claim na pangako ng Diyos para sa ating mga buhay at kabukasan, at hindi nagkaroon ng katuparan, hindi na po kasalanan ng Diyos. Atin na yun. Tayo na po ang may kasalanan. Bakit ba? May mga pagkakataon, hindi natin naangkin yung ganang atin dahil pinangako ng Diyos na pinangahawakan natin mula sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ang katotohanan, we do not readily take God by His word. Yun po. We do not readily take God by His word. Know this. Hindi naman po tayo bibitinin ni Lord sa mga ibibigay niyang blessings. Malaki
Again, I say again, malawak, maganda, mayaman ang lupain na ibibigay sa kanila. May mga nag-squat na nga po doon nauna sa kanila, na kinailangan na digmain para itaboy at mapa sa kanila ang lugar na inilaan sa kanila ng ating Diyos. And according to verse 2 again, they needed to cross the Jordan River. Tanong, ano po bang nasa beyond the River Jordan? Bakit kinailangan lang tawirin ito? Bakit kailangan pumunta doon sa kabilang ibayo? Ano po bang naroon? Of course, una, the promised land. Tatawid sila sa Ilog Jordan. Pagtawid nila, eto na po, kasama na sa boundary. Eto na po, katuparan. The promised land. But, meron pa, the enemies. The enemies. Di po kalayuan sa pinagtawiran ang Jericho na sobrang panganib na kinaharap. Napakatibay ng double wall na ikapoy depensa ng Jericho. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sa bawat pagpaplano natin, anumang konteksto, sa tahanan man, sa gawain ng Diyos dito sa church o kung saan man sa inyong lugar ng trabaho, sa lahat ng larangan ng buhay, tandaan po natin, kapag may ginagawa o gagawin si Lord, pakinggan niyo po ito. In our context, wanting MCF to be a blessing to the world, sabi ng ating MCF hymn, bless the world through MCF, more churches to be built, many more homes conquered for Christ, dagdag na mga facilities, busy din po ang kaaway para salungatin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Totoo po ang dyablo, kapatid ko sa Panginoon. Hindi po yan katang-isip. Totoo po ang mga demonyo. Totoo po ang mga samang espiritu. Lalagi po ang kanilang pinaka-agenda kung bakit nandiyan sila at napakakukulit para yung gawain ng Diyos masawata. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, kapatid ko sa Panginoon. At depende ngayon kung sino naghahari sa iyong buhay. Ang Panginoon ba ang nasusunod sa iyo o ikaw o sistema ng mundo o ang dyablo mismo? Wala pong pagkakaiba. Therefore, kung dati na sa 2024 ay gayon ang patakbo ng iyong buhay at pagharap mo na hindi ka magpapalit ng hari mo sa iyong buhay, wala pong pagkakaiba. Because for every Jordan ika nga po across, no, na kukrossin natin, ngaharapin natin, hindi lang po pangako, kundi paggapi ng mga kalaban. Kaya nga sabi niya, be strong and courageous. Pag busy tayo sa gawain, busy rin po ang dyablo, kapatid ko sa Panginoon. Naalala ko po dito yung message ng Pastor Sanyel sa kanilang kalagayan sa Kyrgyzstan. Humihingi po ng panalangin. Nag-text sa atin through prayercom. Humihingi po ng panalangin. Meron po silang gagawin na parang discipleship seminar somewhere. Natunugan ng mga pulis at nagpadala po ng mga espiya doon. So napilitan po silang maghanap ng lugar na pagdarosan kasi po pwede silang huliin. Ganun po katindi ang labanan, mga kapatid. Pagkatapos ikaw, pahaya-hayahin lang buhay mo. Ang sarap mo doon sa iyong bakasyon. Pagkatapos ay, eto, balik na ng trabaho. Patawarin ka. So, sa kanila po noon at sa atin ngayon, ito po ang sinasabi ni Lord. We can stay where we are, but the action is somewhere else. We can stay where we are, but the miracles start at the Jordan River. We can stay where we are, but God is calling us to move forward. And that leads us to the third point.
affirm the promise or promises of God. Verse 5, ano po ang sabi ng verse 5? Wika po rito, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sarap ang kininama. Lord, gusto ko po sanang maranasan din yun. At pwede po, mga kapatid, ang susi, katulad sa isang nabuong himno, trust and obey. Trust and obey. Sabi niya kay Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. Laban lang, and God will fight for us. Sulong lagi, walang paatras. At pansinin po natin yung mga kataga na sabi ng Panginoon kay Joshua, as I was with Moses. Alam po nito ni Joshua, kasi kanang kamay siya, that God was with Moses. Kanang kamay siya, lahat ng mga pambihirang gawa ng Diyos, to and through Moses, saksi siya sa lahat. Pinatotohanan ng Word of God mismo sa paglalakbay nila. In summary, it says, doon sa Deuteronomy 8:4, mabasa po natin, for 40 years in the wilderness travel, sabi po, their shoes never wore out. Pambihira. Di po sila napudpod. Di po napudpod yung kanilang mga sandalyas. Ibig sabihin po, talagang inangatan sila at inalagaan ng Panginoon. In 40 years, they never ran out of food. Di ba? Yung mana. Tapos may karne pa. Mga ibon, pugo. Deuteronomy 2:7 testifies for that. For 40 years, they never lost a battle. Deuteronomy 29:7. Miracle after miracle happened. 34:10-12 of Deuteronomy. Noon lang ba yun nangyari? Nung buhay pa si Moses at nung wala na po rin? Hindi po. Sabi natin, maring mawala yung lingkod ng Diyos, manggagawa ng Diyos, pero ang gawain tuloy pa rin. At pwede po bang panghawakan ni Joshua itong sinabi niya? As I was with Moses. Ang Diyos ang nagsabi. So, opo. Bakit po? Sabi ng Diyos, I will never leave you. I will be with you. I will never leave you or forsake you. Napakatinding pangako. Madalas po natin i-quote ang Romans 8:28. Sino po makapagre-recite? For God so loved the world. For all things work together for the good to them that love God and to them that are called according to His name. Alam mo, nabasa ko po, yung mga Nigerian Christians, sila daw po yung nagpauso ng yung antiphonal na, anong tawag natin doon sa music, yung salitan, sagutan, pastor, tapos kongregasyon. Sasabihin ni pastor, God is good. Sagot ng kongregasyon, all the time. Sagot ni pastor, all the time. Sagot ng kongregasyon, God is good. Nagagaya na natin yan, di ba? Tagal na, no? Gawin natin ngayon. God is good. All the time. Yan. Nako, meron pong nagdagdag noon sa kanilang karanasan. Ang sabi po, dinagdagan lang ng pangusap, I am a witness. God is good all the time. I am a witness. Ulitin natin. God is good. All the time. I am a witness. Ganda, no? Ganda. Alam po ninyo, makatotohanan po yun. Pwedeng naranasan, kaya nga po naikwento ng mga Nigerian churches ang bagay na yun. At hindi po natigil doon. Sa kanilang mga karanasan, napapatunayan, nangyayari sa kanila, nilubos na nila. Ang linya, God is good all the time, in every situation, no matter what, I am a witness. Ano man ang kakaharapin natin, kapatid ko sa Panginoon, still, the fact remains from the scriptures themselves, hindi po nagbabago ang Diyos. God is good.
all the time, I am a witness. No matter what, in every situation. Matindi po ang pangako ni Lord kay Joshua. And sometimes, pwede natin isipin, kay Joshua lang yon. Pero, the principle is there. It is not a promise of an easy road. It is not a promise of unlimited victory. It is not a promise of no tears. Ang sinasabi po ni Lord sa kanila noon at sa atin ngayon, you've got to fight for the land I am giving you, but I will go with you as your God. Walang iwanan kay Lord. Bagay na pag tinatanaw natin ang bukas, itong 2025, wala tayong kalaman kung ano mga eksaktong mga mangyayari, kailan mangyayari mga yan. Mapamabuti, mapamasama. Pero the idea remains, God is there. Ang kaapat at kahuli, let us choose the hard road of obedience. Verses 6 to 9. Matapos pong ikangay sabihin o isa-isahin ni Lord ang mga pangako na siya isa sa kanya, kay Josue. The Lord now tells him that he must do what he must do in order to succeed. Basahin nga po natin ang mga talatang 6 to 9. Sabi po, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Tatlong beses, mga kapatid. Verse 6, verse 7, verse 9. Inulit-ulit po. Sabi ng Lord kay Joshua, be strong and be courageous. Magpakalakas ka, magpakatapang. Huwag kang lelemya-lemya, huwag kang duwag. Angkinin mo na. Pangunahan mo na ang pinili kong bayan sa pag-angkin ng lupang pinangako sa kanila noon pa, panahon pa ng nunong Abraham. Ang paraan, obedience. Kung matapang ka, kung malakas ka, mapapakita mo yon kahit na hindi mo makapakapa kung anong mangyayari sa hinaharap, susunod ka lamang. Susunod lamang tayo. Walang duwag at walang mahina sa mga lingkod ng Diyos. Wala pong duda na maaaring na-overwhelm si Joshua sa tawag sa kanya ni Lord bilang kapalit ni Moses. Pero wika po ni Lord, do not be terrified. Do not be discouraged. Why? For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa ibang salita, at gasgas na rin po natin ito sa ating bokabularyo, yung phrase na fear not. At di nga kasi, kasabihan na natin. Kasabihan na po natin. Higit sa 365 times na may pagsaad sa salitang fear not ang Bible. Sapat sa 365 days in a year, every year, na sinasabi ni Lord, fear not. Ang kailangan lang gawin ng Israel at natin ngayon, sa lahat, sumunod sa sinasabi at pinagagawa ni Lord. Paano naman natin malalaman ang gustong ipagawa ni Lord? Paano natin makikilala kung sino nagsasabi sa pagtatapat sa kanyang mga binibitiwang mga pangako? Look at verse 8. Sabi po ng verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth.
meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. I'm telling you, gentlemen and ladies, sa ating pong panahon, hindi po naluluma ang mensahe ng salita ng Diyos. Hindi po yan dapat sumunod lamang doon sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang nangyayari po ngayon, marami ng mga supposedly mananampalataya ang nagsusuko ng authority ng salita ng Diyos. Hindi natin talaga regularly nababasa ang salita ng Diyos. Marami sa atin ay linggo lamang natin nabubuksan ang ating Bibles. Sa anumang gadgets na hawak natin. At mas nagtatalo-talo mga theologo natin sa anong version. Ang daming mga versions. Kung kaya minsan natanong ni Dr. Harold Sela, nung siya'y nabubuhay pa, sabi niya, kailangan pa ba ng dagdag pang mga version sa Bible? Kasi nga po, basahin regular yung Bible, hindi natin nagagawa. Panahon na po, mga kapatid, na tayo maging Bible readers. At ang nababasa natin ayon sa James, huwag tayong basta tagapakinig lamang, kundi tagagawa. Tagagawa. Buwagin na po natin. Ika nga po, durugin na natin sa ating kamalayan. Yung mensahe ngayon, pagbalik mo sa linggo, hindi mo na maalala. Wala na. Matuto po tayo. Ang pangunahing aklat o sa anumang paraan na merong pahayag ang Diyos sa kanyang mga salita, ito ang unahin natin na maging kagustuhan natin talagang binabasa. Bago po yung ibang mga bagay dyan na kinabalahan natin, binabasa natin, bago po yung mga panoorin natin na yan, Biblia muna. Salita ng Diyos muna. Walang gigising sa umaga na hindi kagad-agad Biblia ang kanyang babasahin. Bubulayin. Kaya sabi rito, bulayin mo ito araw at gabi. Yun po ang susi, mga kapatid, para natin malaman sino itong nag-uutos at anong kanyang iniutos at ating gagawin. Babad sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Be careful to obey. Logically, pwede nating gawing babala ito. Unless we are careful to obey, we will find reasons not to obey. Ulitin ko po. Unless we are careful to obey, hahanap tayo ng dahilan not to obey. Mula po sa halimbawa ni Joshua, we see when Moses died, he was ready because he had been preparing himself for years. At ano po nakapaloob doon sa preparing himself for years? Pangunahin po, Biblia, salita ng Diyos, laman ng kanyang karanasan. When God called him, that is Joshua, he had no master plan, only a determination to obey. When Joshua ordered the people to move out, tara na, he had no advanced knowledge of the future, but set out anyway. Marami tayong ginugustong mangyari sa gawain ng Panginoon sa MCF. Pero sa katotohanan po, limitado tayo sa ating magagawa. Itong year na to, equipping, marami tayong pinapangarap na maging karanasan para talagang mahanda tayo. Pero maaaring makatulong o kaya ay hindi ganong kalubos na magawa. May mga limitations si tao. Pero si tao, ang kanyang papel, pagsunod. Sumunod tayo, mga kapatid, sa tinitibok ng puso ng ating Diyos. Sa pagtatapos, 3 statements for 21st century application. Una po, when we let go of the past, we are free to pursue God's vision for our future. Unahin natin yung pangatlo.
when we dare to trust and obey, miracles begin to happen. At yung pangalawa dapat, when we lead with courage, others will follow our example. Be strong and be courageous. Final word from Billy Graham, and we quote, "Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened." Tagalog, nakakahawa ang katapangan. Kapag ang isang matapang ay nanindigan, handang lumaban, ika nga, ang gulugod ng iba ay magiging matigas. Tatapang at tatapang din. May God's message sink in to the depths of our minds and our hearts and obey God. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, ito'y nakita na ng iba mula sa panahon nasulat ito, Joshua and all. Salamat po sa pagdaan ng mga taon, ng mga panahon, hanggang sa amin ngayon. Maraming mga aklat ang nag-aaral nito at nakasulat ng mga aklat naming nababasa at nagiging tulong malaki sa pagganda ng mga mensahe. Salamat po sa iyong salita. At higit sa lahat, salamat sa iyo, aming Diyos. Lagi kayong narito sa amin, kasama namin. Tulad ng sinabi niyo kay Joshua, as I have been with Moses, I will be with you. Walang gagapi sa iyo sa lahat ng panahon na kay aking magiging lingkod. Salamat po, O Diyos. Papangyarihin po ninyo ito sa amin, sa aming panahon. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, what you can do, and once they know